Gusto mo bang matutunan kung paano gumawa ng mga AI generative images na sobrang realistic at instant? Meet Gemini or aka Nano Banana. Isa ito sa mga bagong AI tool at game changer na gawa mismo ng Google. So in this video, i-share ko sa iyo dito yung mga practical ways paano mo ma-utilize yung Nano Banana para magamit mo siya sa business mo and for marketing purposes na rin. So una natin pupuntahan is yung developer documents ng Google. So maraming gumagamit ng AI or Nano Banana pero hindi nila binabasa yung core capabilities na pwedeng magawa ng tool na to. Nano Banana, Image Generation by Gemini, Google. So dito, text to image, ibig sabihin pwede ka mag-generate ng mga high quality images from a simple or yung mga complex text instructions or descriptions. Ayan, image text to image editing, pwede kang mag-provide kay Nano Banana ng mga adjustment. Hindi na siya yung kagaya ng Canva or Photoshop na kailangan mo siyang manually ikaw yung mag-edit. Using Nano Banana, no, sasabihin mo lang sa kanya, change my background, change my dress, change my shades, change my hair. Pwede mo yung gawin using this powerful tool. Bago tayo mag-jump dun sa step by step paano mo siya gagamitin, importante na i-read mo tong prohibited use policy. So i-click mo yan, tapos ito basahin mo siya. Gusto ko na maging aware ka at maging responsible ka rin sa paggamit ng Google Gemini, especially yung Nano Banana. So nandito naman, malinaw naman na sinasabi dito, hindi mo siya pwedeng gamitin sa mga activities na to, okay? Do not compromise, ayan, Google services. Ayan, hindi mo rin siya pwedeng gamitin for hatred or hate speech, harassment, violence, and so on, fraud, scams, other deceptive actions, and impersonating an individual, living or dead. Ibig sabihin, buhay man or patay, hindi mo pwedeng i-impersonate yung mga tao na yon. So ayan, nakalagay naman dito, malinaw na malinaw, hindi mo siya pwedeng gamitin dito. Okay? So let's move on dito naman sa paano natin siyang i-maximize. Dito tayo sa prompting guide and strategies. Prompting guide and strategies, dito matututunan mo paano natin siya i-maximize and paano natin siya magagamit in a day-to-day basis. So dito, very specific na dito sa prompt generating images. So this strategy will help you create effective prompts to generate exactly the image you are looking for. Let's say for example, sa number 1 scene, for realistic images, okay, or yung mga photography terms, pwede mo ditong i-mention yung camera angle. Pwede mo rin, by the way, pwede mo rin ilagay yung brand ng camera or yung model ng camera na gusto mong ipagamit. Lens, okay, anong type ng lens, lighting, and fine details to guide the model toward a photorealistic results. So dito, ang maganda sa Google Developer website, meron silang mga binibigay dito na example at pwede mo siyang i-customize based on your preferences. So dito makikita mo a photorealistic close-up portrait of an elderly Japanese. Ayan, so dito meron siyang ginamit na 85mm na portrait lens, vertical portrait orientation, ayan. So let's go, ikakopy natin to. Ayan. So once we copy, ayan, pwede mo ring i-highlight to by the way kung para sigurado ka. And next na pupuntahan mo is punta ka dito sa Google AI Studio, aistudio.google.com. Then punta ka dito sa chat, tapos punta ka dito sa prompt. Paste mo dito, ayan, or click mo tong si Nano Banana, ayan, tapos tanggalin mo tong text na i-paste mo. Ganun din naman, same lang naman. So dito ang ibibigay niya sa atin ay photorealistic, ayan, based dun sa ni-request natin kanina. So ayan, so ang gagawin natin, i-run natin to, okay, click run. Tapos, ang gagawin ni Google is magkikreate siya ng results based dun sa request natin. So, may possibility na similar dito. Ayan, similar dito. Here we go. Not exactly nakamukhang kamukha niya, pero nakita mo dito, based on our instructions, no? Ayan, capture by 85mm portrait lens. Yan, lighting, vertical portrait orientations, and yeah. So, let's say, gusto mo siyang i-edit. Okay, gusto mo siyang i-edit. So, dito, pwede mo siyang i-edit. Okay? Tapos, i-rerun mo. Or, pwede ka mag-suggest ulit ng prompt dito, tapos i-submit mo. So, paano mo i-maximize ngayon yung mga AI? So, ako, I prepare yung ChatGPT to generate yung mga other suggestions pagdating sa prompt. So, ang gagawin ko is pupunta ako sa OpenAI, chatgpt.com. Tapos dito, ask anything. So, ito yung prompt, okay?
Okay? Please create another 2 variations. Okay? Ito, I think mas gusto ko tong pangalawa. Tapos, gawin natin, paste mo dito, then click run. Ayan. Click mo lang tong run. Tapos, magge-generate na ulit siya ng panibagong versions ng text-to-image. So, ito yung basic text-to-image na strategy. So, kung gusto mo ng realistic na image, make sure na properly set yung prompt and instructions na gusto mong ibigay. Dito, 50mm. Yan, sa mga photographer, may idea sila dyan. Ito yung, I believe, size ng lens, no? Ayan. So, dito, ayan. So, maganda rin, no? Kumbaga, yung okay siya, no? Maganda siya, hindi siya nagkakalayo. Kasi, yun naman yung gusto nating ipa-request, Japanese, no? So, yung gumagawa ng ceramic. Basically, yun yung process, no? Kung gusto mong mag-create ng photorealistic scene. Okay? Based dun sa gusto mong ipagawa sa AI. So, next naman natin is stylized illustrations and stickers. For example, meron kang business na gumagawa kayo ng mga stickers. And by the way, yung stickers na to, pwede mo rin itong i-print sa t-shirt. Dati kasi meron akong experience as a graphic artist. Nung graduate ako, I apply bilang isang graphic artist sa isang clothing brand here in the Philippines. So, mga 6 months lang ako doon, mabilisan lang bago ako mag-abroad. And marami kong natutunan doon, and hindi basta-basta yung pag-create ng t-shirt. Marami siyang layer. And the challenge that time is kailangan pa naming bumili, mag-research ng mga mock-up para makita namin actual yung design doon sa t-shirt. Manually pa namin piniplace layer by layer yung mga graphics papunta doon sa t-shirt. So, using this tool, gagawa muna tayo ng sticker and then ilalagay natin siya sa t-shirt. So, dito, Ikawai style sticker of a happy red panda. Sige, copy na lang natin to. Kung gusto mong ipa-generate sa AI, walang problema. So, gawin natin. Here we go, send. And then, magsusulat siya ng another 2 image AI prompt. Okay, mukhang okay to. So, number 1, okay to. Tapos, balik tayo dun sa AI Studio. Dito na lang din, okay lang naman, same document. Ipipaste natin siya, tapos i-click mo yung run. Okay, meaning to say, i-request mo na sa AI sa AI yung request mo. So, sticker ang gusto nating ipagawa, red panda. Here's a cute. Okay, mas gusto ko to. Compare dito. Ayan. Cute. Ayan. Ganda nito sa mga kids, no? So, ngayon, ang gagawin natin is gusto natin na yung sticker na to or yung sticker na to is instead na ilagay natin siya sa kung saan lang, sa baso, gawin na lang natin siya, ilagay natin siya sa laptop, pwede rin natin siya ilagay sa box, pwede rin natin siya lagay sa t-shirt. So, una natin gagawin is mag-download tayo sa Google, and I suggest go to prepic.com. So, using Prepic, no, ang maganda dito, mga image nila is meron kang pre-license to use. The challenge, kapag sa Google ka lang pumunta, hindi ka sigurado kung may copyright, no? Or sa Google kasi hindi ka pwede basta-basta mag-grab lang ng image. Meron tinatawag na copyright law. So, Prepic, maganda dito pag nag-search ka, search lang tayo ng, ayan, gusto natin bata. So, let's try this one. Ayan. Okay, so ganun din, ida-download natin siya. Here we go. Ayan, so i-upload ko na siya. Once na-upload mo na siya at na-attach mo na siya dito, okay, sabihin mo sa Gemini, please insert the sticker on t-shirt. Tapos, i-click mo lang tong run. So, ang gagawin niya, ipi-place niya to. So, let's see. Click run. Ang ginawa niya, dito niya nilagay yung laptop. And then, itong sticker is nilagay niya dito sa t-shirt. Ayan, nakalagay na siya. Pero siguro dapat hindi natin pinagsabay. So, much better na isa lang muna. Ayan, pero basically ganito siya. So, let's say gusto mong baguhin yung t-shirt color. Okay, change the t-shirt color to blue. Okay, so pwede mo ring utusan si Gemini or yung Nano Banana palitan yung kulay ng t-shirt. Pwede rin yung background, pwede yung kulay ng buhok. Okay, pwede yung short, pwede rin yung sticker. So basically, more on command or dinadirect mo lang yung AI sa mga gusto mong ipagawa sa kanya. So makikita mo dito, ayan, here we go. Same na same, walang nabago sa facial expression, same details, pero ang nabago lang dito
is the color ng t-shirt. And this one is naglagay na rin siya dito sa likod, hindi lang maayos ang pagkaka-placement, pero basically ito lang naman ang kailangan natin, ayan, yung part na to. So yun, makikita mo na ngayon kung babagay ba yung graphics or sticker sa product na gusto mo. Okay? Okay, next natin, accurate text images. So dito naman, Gemini excel in rendering text. Okay, be clear about the text, the font style, descriptively, and the overall design. Example dito, create a modern minimalist logo for a coffee shop. The text should be in clean, bold, and sans serif font. So copy-paste na lang natin to. Tapos, and pwede mo siyang the daily grind, the daily dose of coffee. Ayan. So let's say, baguhin lang natin. Sans serif. Sabihin natin siya, Poppins. Here we go. So, slight changes lang para hindi siya same na same dito. So, kung magkikreate ka ng logo using AI ngayon, kahit ChatGPT pa rin naman before nakakapag-create siya. But Gemini is still, kaya na rin niyang gumawa ng sobrang gandang logo. Kung makikita mo dito, minimalist siya. Pero, ang ganda nito, nakita mo, sobrang detail nito. Hindi ko to naisip, pero copy siya. Bean. Okay, ganun din. The daily. Okay, daily. Yung A, ito yon, dose of coffee. So, hindi lang ako happy kasi text-based only. So, you can suggest like, you can add icon, okay? Or usually sa logo design kasi kailangan simple and minimalist. Kasi sinabi naman kasi natin is minimalist. Hindi naman yung super highly edited na logo. Pero dito, masasabi ko na happy ko dito. Ay, unique din yung font style. Alright, so let's move on sa next prompt. Product mock-up and commercial photography. So, similar to dun sa kanina na ginawa natin sa kids, tapos dun sa monitor. So, dito, a high-resolution studio, product photography, minimalist ceramic coffee mug, okay, in matte black. Okay, so, i-copy-paste na lang natin to, tapos, i-customize natin siya. So, kung wala kang idea sa pag-customize, you can use ChatGPT to customize. Ayan. Example dito, ang papalitan natin dito, pwedeng color ng coffee mug, pwedeng black, pwedeng white. Tapos, ito 60 degree, ayan. Then, palitan natin dito, naka 45 degree to. So, lagyan natin na 60 degree. Matte, white. Okay, ultra realistic with sharp focus. Okay siya, square image. Here we go. Click run. Similar din yung ang gagawin niya, pero hindi siya exactly kasi nga, yung mga AI na na-generate natin is unique yun. Hindi siya magkakaparehas talaga. Kahit na same prompt pa ang ginamit mo. So, as you can see here, nag-generate na siya and generating in how many seconds? Ayan, ang bilis lang, no? And here we go. Nice. Nakita mo dito? Yung angle niya is 60 degree. Ibig sabihin, kapag 60 degree, kita na yung coffee. Which is good para sa akin kaysa dito. Nakatago. Naka 45 degree. So, ito yung shot ng camera. Then, ito rin yung, mainit-init pa. And this one is a photorealistic and real para sa akin. Let's say, I want, please add a logo. Use the previous, logo. So, previous logo. Here we go, the daily dose. Ayan. So, same document, walang problema kasi nga kung same document, alam niya yung previous conversation mo dun sa Gemini. Ganun din naman si ChatGPT. So, para hindi na tayo magkikreate ng logo, yung na lang yung logo yung gagamitin natin. Eto. By the way, while waiting habang ginagawa ni Gemini, I just want you to remind na meron akong free gift na ibibigay sa'yo. Meron akong ginawa na free 17,000 plus ChatGPT prompt. And yung ChatGPT prompt na yon, totally free ko lang siya ibibigay sa'yo. So, para ma-download mo yon yung free ChatGPT prompt, na ginawa ko, puntahan mo yung link sa ibaba ng video na to, pwedeng sa comment or sa description to download my free gift. Download mo yon kasi very limited lang, hindi yun magiging available ng matagal. Go ahead, download the free ChatGPT prompt below. And I believe magagamit mo yon sa business mo. Here's your coffee mug with a daily dose of coffee, logo added. Ang ganda niya. Nakita mo yung details niya, no? Nakaano siya, hindi siya, dati nagpo-photoshop ako, diretso lang yan eh. Ito, mahirap tong gawin sa Photoshop. Kailangan mo yan ng, I believe, perspective pa yon. So, ang ganda.
So, let's move on. So, dito naman tayo sa next, adding and removing elements. So, eto maganda siya. Using the provided image of my cat, please add a small, make it look like it's sitting comfortably and match the soft lighting of the photo. So, as you can see here, hindi siya na bago. The same. Pero, ang gawin natin is, punta tayo ulit dito sa pre-pick. Okay? Tapos, cut. Hanap tayo dito. I think okay sa akin to. Ito, nakakuha ng attention. Okay. So, download natin siya. Okay. After nating ma-upload, i-copy natin tong prompt. Then, paste here. Ayan, paste here. Using the provided images of my cat. Okay. Please add a small cat. Okay. Here we go. So, para hindi siya same dito. So, dito sa, i-generate niya. Ibig sabihin, kung meron kang, di ba, meron kang pet, meron kang dog, meron kang cat sa bahay, pwede mong i-design mismo, pwede mong picturean siya, tapos gawan mo siya ng mga photo. So, yun yung challenge, no? Kapag gusto nating magpa-photoshoot, kailangan pa natin pumunta ng studio at mag-hire ng photographer para magpa-photoshoot. Like, kami every month, nagpapa-photoshoot kami. Pero nung na-realize namin, mas maganda pa pala yung kuha namin sa bahay. So, nag-stay na lang kami sa bahay. Baka next, I try to use a Gemini sa photoshoot. So, pero syempre, kailangan mo pa rin ng actual picture bago mo siya paggawa. Example, this one. Photoshoot mo muna yung cat mo. Then, saka mo siya ngayon adjust and i-improve dun sa gamit yung Gemini na Nano Banana. So, as you can see here, sobrang detailed and makikita mo to. This one is sobrang photorealistic. Nakita mo, kahit yung mga hibla ng tela nandito, sobrang detail niya, guys. Yan. Alright? So, next is, ito, gusto ko to, semantic masking. So, in painting to. So, meaning to say, kung meron kang ipapagawa na bahay, pwedeng kwarto, pwedeng kusina, lobby, or a studio, you can use Gemini to visualize kung ano yung pwedeng mangyari dun sa gusto mong design ng bahay. Okay? Pwedeng yung interior. So, eto, instead na gamitin natin to, use pre-pick. So, siguro mag-download tayo ng isang living room, no? Based dun. So, hanap tayo ng living room. And then, punta ko dito sa Gemini. And once I uploaded, ang gagawin ko is ilalagay na natin yung prompt. So dito, using the provided image of a living room, same lang naman, change only the blue sofa to a vintage brown leather. So ito yung results niya. From a blue sofa, naging leather na brown. Ganda nito. Premium. So ito magiging premium siya. So start typing a prompt. So copy paste lang. Okay, as is, sofa and the lighting, unchange. So ito maganda dito, unchange. Ibig sabihin wala kang babaguhin. Okay? Here we go. Click, run. Alright, so, umabot siya ng 49.9 seconds. So, 50 seconds. So, from the original, okay, screenshot, eto na siya ngayon. Unchanged. Unchanged, ito yung mga lamp niya. Tama ba? Nagdagdag lang siya dito ng cord. Ayan, dito. Meron siya dinagdag. And the rest is, I think, na-retain naman niya. Okay, na-retain niya kahit yung bintana. So, ang binago lang niya, kahit yung unan, 1, 2, okay, nagdagdag siya ng unan, ginawa niyang 4. Pero still, no? Okay lang yon. So, dito makikita mo, ito na yung looks premium talaga. So, let's say, papalitan mo to ng paint, no? Okay. I want you to change the wall paint to a dark gray. Also, please change. Alright, so here we go. Click natin. So, dalawa ang ni-request natin. Yung picture frame, tapos papalitan natin yung wall paint na instead of parang white siya. White ba siya? Gawin natin ng dark gray. Tingnan natin kung babagay siya. And the rest is the same. Tapos ito lang ang pinapalitan natin siya, sa kanya. Then, ano pa binago niya? I believe ito, dark gray. Okay, good. Pati yung ano niya sa top paint. Which is, para sa akin, mas ano siya. Ito kasi medyo dumihin. Pero ito okay siya, lalo na sa video. Maganda yung ganitong background.
And it's still the same, no? Niretain niya pa rin yung other details. So, meron ka na ngayong tool na gagamitin para ma-visualize mo yung magiging itsura or interior ng bahay na ipapagawa mo. Kahit studio pa yan, opisina, YouTube studio. Ayan. So, using this tool, meron ka na ngayong pwedeng magamit. Alright. So, next, style transfer. So, dito naman sa ginawa ni AI is style transfer. So, I think picture to sa parang Tokyo, no? Hindi ko sure. Tapos, eto naman, ang photograph modern city street night. So, ang binago niya dito, preserve all the original composition of buildings and cars. Render all the elements with swirling, impostro, brushstroke, and dramatic palette. Grabe naman tong ano na to, instructions, no? Pero galing. Pang ano na siya, pang picture frame. Sobrang ganda ng art na yan. Retain all the details. Not sure kung pati yung plaka na retain niya. So, yun. So, ito, pakita ko na lang sa iyo yung mga next. So, ito naman, advanced composition, combining multiple images. Tapos, itong model na plain lang ang suot, na long sleeve, pinalitan niya at sinuot niya to. And I believe once you explore and practice itong Gemini na Nano Banana, is marami pang pwedeng maging helpful scene and use cases na pwede kang magamit dito as long as you explore. Kasi right now free siya and possible maging paid na yan tool. May access ka ngayon for free, so maximize, no? Best practices, no, basahin lang natin to mabilisan to elevate your results from good to great. Incorporate these professional strategies into your workflow. So be hyper specific. Okay? Be specific, hyper specific. The more control you have. Provide context and intent. Ayan, explain. Iterate and refine. Okay? Kumbaga, iterate, i-refine, i-adjust mo. Use the step-by-step instructions. Hindi pwedeng yung isang bagsakan, ito na instructions, no? Yung maguguluhan siya. Kung magbibigay ka ng instructions sa AI, I suggest na pwede mo siyang i-rewrite or use ChatGPT to rewrite the instructions para sa'yo. Mas mabilis yon. Control the camera. Ito yung kanina. Ayan. Wide angle, macro shot, low angle perspective, and so much more. I hope nakatulong sa'yo yung short video na to on how you can maximize and utilize yung Nano Banana. By the way, paubos na itong saging ko. Ayan, kuha na lang ulit ako. Thank you so much for watching this video. Kung marami kang natutunan, please like this video, share this video, and comment mo kung ano yung aha moment or natutunan mo dito sa video na to. And don't forget to download my free ChatGPT prompt guide na makakatulong sa'yo to master yung AI. Once again, this is Coach Jay. That's it for now, and see you on the next one.